dito sa mundo, no, na maraming mga tao, no, na successful sa kanilang buhay, no, halimbawa, no, na yumayaman sila, naging successful sa kanilang mga business, no. Tapos itong mga tao nito ay nagbibitaw ng mga advices or mga inspirational para sa mga tao, no, na kanilang tagapakinig or followers, no. May ibang mga tao na sasabi, no, na focus your goal, no, focus your goal, abutin mo, pagsikapan mo para maabot mo yung pangarap mo. Ito yung sasabihin ko sa inyo, no, huwag po kayong makinig sa mga taong yan, kasi yung sinasabi nilang focus your goal, wala pong ibang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo diyan sa nakasulat sa Biblia, kundi tayo po ay dapat nakapokus sa Panginoon. Yan namang sinasabi na nila, no, na magsikap ka para maabot mo yung pangarap. Ang sinabi ng ating Panginoon para sa mga taong gumagawa niya, no, anong mapapala ng isang tao kung maabot niya ang buong mundo, kung makamit niya ang buong mundo, makuha niya ang buong mundo, kung mawawala naman ang kanyang buhay. Yung ibig sabihin niyan is malalaglag ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Anong mapapala doon? Sinabi din ng mga tao, no, na love yourself. Kailanman sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, no, na kahit sinong tao na magmahal sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, ay hindi karapat-dapat na magiging aking tagapagsunod. Kung ang isang tao gustong susunod kay Kristo, kailangan i-deny niya ang kanyang sarili. Kalimutan niya ang lahat, iwan niya ang lahat, and focus Christ, and follow Christ. Yun po yung mga kadalasang maririnig natin doon sa ibang mga tao na hindi nila alam kung ang yung tama at mali. Yung ganong mga advices is mga demonic po yan. Yun yung mga advices na binitawan ni Satanas sa pamamagitan ng mga tao na yan, para ang isang tao, yung mindset ng tao nakapokus sa mga ganyang sinasabi. Focus your goal. Focus your goal para makamit mo yung mga pangarap mo. Aanhin mo ang isang bagay, no, kung mawawala ka naman. Tandaan mo, ang buhay natin ay kunti lamang. Maliit lang, kunti lamang. I-compare mo doon sa tinatawag nating walang hanggan, kasi ang buhay natin sandali lamang. Sa oras po tayo ay isinilang sa mundong ito, wala po tayong kamatayan. Mamamatay tayo, katawan lang natin, yung kaluluwa natin mabubuhay ang lifetime. Dahil tayo po ay may simula at wala nang katapusan. May simula tayo, wala nang katapusan. Ang Diyos, no beginning and no end. Tayo po ay nilalang dito sa mundo na lumabas ng sandali. Pagkatapos niyan, pagkamatay sa katawang lupa na ito, haharap ka sa Panginoon. Yung kaluluwa na yun, wala na yung kamatayan. Yung sinasabi nila, no, na reincarnation, wag kayong magpapaniwala dyan sa mga demonic na mga ano na yan. Yung sinabi nila reincarnation, kasi nakita nila yung sarili nila pagdating ng ilang taon, ng ilang generation. Bakit? Yung mga kambal, ikaw may kambal ka doon sa kabila, sa ilang ibang bansa may kambal ka, ay ano nun, ganon din yun. So nire-reincarnate siya sa ganitong taon, kalukuhan yan. So wala pong katotohanan yan, ganyan. Demonic po yan. Demonic po yan. Kasi ang sinabi sa atin sa Biblia, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Isang beses lang tayo nabubuhay at isang beses lang tayo mamatay, and after that is judgment before Christ. Sa harapan ng Panginoon, nahatulan tayo according to our will. Kung ano yung ginagawa natin according sa ating mga gawa. No? So pag-isipan natin yung mga ginagawa natin, no? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.